Sumayo na po ang lahat at magsisimula na ho ang ating misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, upang maging karapat-dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Kapayapaan
Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan. Alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din niyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag inapin ninyo sila at dumaing sa akin, diringgin ko sila. Dahil dito, kapopootan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmaan. Sa gayoy, mababalo rin ang inyo-inyong asawa at mauulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo iyon sa kanya bago lumubog ang araw, sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan. Wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, diringgin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtunggol ko at aking kalasag. Sa'yo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling. Ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan nyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito'y nagdanas kayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo, kaya't naging huwarang kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Akaya, sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Akaya sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. Sila na ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap.
Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sa huling linggo ng Oktubre, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa Kanya. Ngayon ay huling linggo na ng buwan ng Santo Rosario ng Oktubre. 3 araw bago ang araw ng mga banal, 4 na araw bago ang araw ng mga patay, 1 araw bago ang araw ng ating mga kapitbahay. 1 araw bago natin gawin ang isang matindi at mahalagang pagpili at desisyon. Sino sa ating mga kapitbahay ang bibigyan mo ng iyong tiwala at paniniwala? No, timing na timing. Perfect time. Maya-maya po pagkatapos ng aking homilya, pagkatapos ng sumasampalataya, ilan sa ating mga lingkod ng simbahan ang ating itatalaga rin. At timing na timing din. Bago ang pagpili natin bukas, bago ang pangangako ng mga lingkod na ito, tayo ay nagkakatipon-tipon upang magdasal muna.
Huwag nating kalilimutan yung gospel kahapon. Bago pinili ni Kristo ang 12 mula sa kanyang mga alagad, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Magdamag siyang nagdasal. Yun ang pinakamahalagang gawin mo. Hindi lang dahil bukas at para bukas. Sa bawat sandali ng buhay mo, bago ka pumili, bago ka magdesisyon, magdasal ka muna. Huwag nating daanin sa bulungan, diktahan, utang na loob, kakilala. Ang pipiliin mo, igalang mo ang pagkatao mo. Tiwala mo ang ibibigay mo sa kanila. At kung babalikan natin ang mga pagbasa natin ngayon, ang galing ng Panginoon. Alam nyo, makinig tayo, magsimba tayo, magbasa tayo ng mabuting balita, maririnig mo ang sagot ng Diyos sa marami mong tanong sa buhay. At parang yung mga pagbasa natin ngayon, yan ang sagot niya sa paghahandang ginagawa natin para bukas at sa mga susunod na araw ng buhay natin. Balikan natin ang unang pagbasa. Ano ang paalala ng Panginoon? Dapat nating ipagdasal ngayon pa lang. Di natin alam kung ano mangyayari, kung ano magiging resulta pagtapos ng bukas. Ipagdasal natin ngayon pa lang ang magiging mga susunod na lingkod ng ating bayan, ng ating buhay. Pagdasal natin, Lord, iligtas mo kami sa mga taong sinungaling. Iligtas mo kami sa mga taong manloloko, na baka hindi pa nakakaisang buwan, hindi pa nakakaisang taon, nakalimutan na nila ang pinangako nilang tapat, patas at mabuting paglilingkod. Huwag nawang bigyan ng pwesto ng Diyos ang mga sinasabi sa unang pagbasa natin ngayon. Mapagsamantala, mapang-api, manggagamit at nananakit ng mga maliliit, ng mahihirap, ng mahihina. At yung ating unang pagbasa, yung huling bahagi, kung nakikinig kayo at nakikinig tayong lahat, ito'y isang mahalagang babala na rin ng Panginoon. Babala ito ng Panginoon para sa mga taong walang takot at mukhang wala ng hiya para gawin ang isang bagay na kinatatakot natin. Lagi niyong tatandaan, hindi bulag, hindi magiging bingi at manhid ang Diyos kapag dumaing na, kapag nagreklamo na, kapag nagmakaawa na ang kanyang bayan. Pag tinignan natin yung ating mga social media account sa Facebook, siguro naiinis kayo, natatawa kayo. Puro tungkol para bukas ang mga nandyan. May mga nakakatuwa, may mga nakakatawa, pero may mga nakakatakot ding mga sinusulat. Ano yung mga nababasa ninyo ngayon sa inyong mga account? Ehersisyo, hindi bisyo. Maganda. Tapat na serbisyo, dapat mong iboto. Maganda. Pero yung iba, nakakatawa pero hindi nakakatuwa. Dating pasaway sa bahay, ngayon idadamay buong barangay. Nakakatawa pero hindi nakakatuwa. Noon, isang ayuda kada bahay. Ngayon, lahat ng botante sa bahay. Nakakatawa pero hindi nakakatuwa. At sino ang sinasabi sa atin? Ano ang dapat nating ipagdasal ng mabuti? Yung kagaya nila Pablo sa ating ikalawang pagbasa.
Ito ang mga una nating ipinagdarasal ngayong linggo. Mga kagaya ni Pablo na maging mabuting halimbawa sa mga taga-Tesalonika at sa atin ngayon. Hindi lang sila naglingkod, tumulong sa salita, pero lalo na sa kanilang mabuting halimbawa at ginagawa. Ano ang sabi ni Pablo? Ang mga taga-Tesalonika nakinig, naniwala, sumunod nang hindi kami nagsasalita. Dahil naging mas matibay na turo na patunay ang aming mabubuting halimbawa. Lalong-lalo na, sabi ni Pablo, para sa mga dukha, sa maliliit, sa mga balo. Kaya sana, Lord, alam namin nakikinig ka para mo ng awa. Mapili namin ang mga tunay at mabuting halimbawa sa kanila. Pero pangalawang dasal natin, sana maging katulad din tayo ng mga taga-Tesalonika. Marunong, matapang, gumaya, sumunod sa tama at mabuti. Sana araw-araw wag nang madagdagan ang mga taong duwag manindigan sa kung ano ang tama at mabuti. Hindi lang ito tungkol bukas. Araw-araw. Mawala na sana sa atin, mapaglabanan natin ang tukso ng matinding kahihiyan at takot kapag nilalabanan, kapag hinihindian natin na sundin at gawin ang isang masamang halimbawa. Lagi nating tatandaan, walang kasinungalingan ang hindi kayang itama ng Diyos. Walang mabuting bagay ang hindi kayang ipakita ng Diyos. At walang gulo at ingay ang hindi kayang patahimikin ng Diyos. Kagaya ng ginawa niya sa mayayabang na Seduceo. Ito rin ang mapapala ng taong matapang, mag-isip, gumawa ng mali sa kanyang kapwa. Sa huli, matapos man ang kwento ng buhay natin, ng paglilingkod natin, haharap tayong lahat. Hahatulan tayong lahat ng Diyos. Hindi kung sino ang nasa itaas. Hindi sa kung sino ang may pinakamalalim na natutunan. Lalo na, hindi kung sino ang pinakasikat at mayaman, kundi hahatulan tayo ng Diyos sa batas ng pag-ibig. Sa pagpapatuloy na misa natin, bago natin italaga ang ating mga lingkod, habang ipinagdadasal natin ang ating bansa, ang ating pamilya, sa ngalan ng pag-ibig at ng pananampalatayang Kristiyano, ipagdasal natin ang kapayapaan sa buong mundo. Walang imposible sa Diyos. Patahimik ginawa ng Diyos ang mga taong nagpapasimula ng gulo at kasamaan. Anuman ang ating pinagdadaanan, huwag tayong sumuko na lang sa kapayapaang kayang ibalik ng Diyos. Lahat tayo may pananagutan, may kapangyarihang pumili at magdesisyon araw-araw. At mas magiging malayo tayo sa pagkakamali at magiging tama ang ating pagpili kung kabutihan, katotohanan lamang at lagi ng Diyos ang ating pipiliin. Amen. Tumayo po tayong lahat at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo,
ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal at sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kayo po ay maupo sandali, mananatiling nakatayo ang ating mga responders para sa kanilang pagtatalaga. Maupo ho muna. Mga ginigilo kong kapatid, ikinagagalak ko ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan ang inyong pagkakaloob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod. Ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na matutunan bilang mga Kristiyano, lalo na bilang mga lingkod ng kanyang dambana. Sasagot kayo, responders, ng malakas. Kayo ba ay nangangakong maglalaan ng kakayahan at panahon upang matapat na ganapin ang inyong tungkulin na maglingkod sa Panginoon, lalo na sa banal na misa? Lakasan po ninyo, ha? Nakikinig ang Panginoon. Kayo ba ay nangangakong susunod sa mga tuntunin ng inyong ministry o organisasyong kinabibilangan at igagalang ang pamunuan nito at ng simbahan at gagampanan ang tungkulin sa inyo ay iaatas? Kayo ba ay nangangakong palaging magdadasal at magpapakabanal, gagamitin ang inyong kakayahan sa pagganap sa kalooban ng Diyos at itutulad ang buhay sa Poong Jesus Nazareno na siyang humirang at pumili sa inyo bilang lingkod? Nawa ang makapangyarihang Diyos na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala ang siyang magpatibay ng inyong mga pangako at ipagkaloob na kayo ay laging maging matapat. Responders, yumuko kayo. Ama naming makapangyarihan, nagsugo ka ng mga lingkod para sa iyong simbahan upang ang iyong pagpapala at pagkalinga ay makamtan ng iyong mahal na sambayanan. Basbasan mo ngayon sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang mga lingkod na ito sa iyong dambana. Gawin mo silang laging handang tumupad sa kanilang tungkulin at laging kaisa ng iyong anak, ang aming Panginoong Jesus Nazareno, sa palagiang pagtupad ng iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Batiin, pasalamatan po natin at palakpakan ang ating mga responders. Congratulations! Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating mga panalangin sa Ama naway magpahayag ng ating pagtitiwala at pagmamahal sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa simbahan,
sa bagong yugto ng paglalakbay sinodal upang ang mabuting balitang nasa Kanya, buhay at nagaganap, ay magbunsod na matulad siya sa ubasan sa talinghaga, isang mahalagang lugar kung saan ang lahat ng naghahanap ng kabuluhan ng buhay ay nakakatagpo ng puwang, salita at hininga ng pag-asa. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga obispo at ang lahat ng nakikibahagi sa pagtitipong sinodal, upang ang mga panukala ay bumukal sa pakikinig sa Espiritu Santo nang madama ng buong bayan ng Diyos na pinasisigla ng pagbubuklod na sila ay nakikibahagi sa buhay ng simbahan at dapat maging buhay at nakakahikayat na saksi sa mundo ng kasariwaan ng mabuting balita. Ating isamo. Panginoon, aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga teologo, upang ang kaloob ng karunungan at pagpapahayag ng Diyos at matambal sa kanilang ibinahagi sa gawain ng pagtitipong sinodal, na ang biyayang pananampalataya ay magiging buhay ng buong bayan ng Diyos. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa mga kabataang naghahanap ng katotohanan at tunay na pagsaksi, katiyakan at espiritualidad upang bilang bunga ng paglalakbay sinodal, lalo silang makisangkot sa buhay at misyon ng simbahan sa kabila ng mga hamon ng mundo sa kasalukuyan, nang marami sa kasinggulang nila ang umigting ang pag-asang umuusbong sa pakikipagtagpo kay Kristo. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Para sa ating natitipon ngayong nakikibahagi sa sambayanang Kristiyano sa iba pang panig ng mundo, upang ang nalasap nating kabutihan ng Diyos sa pagbabahaginan ng katawan at dugo ni Kristo ang magbukas sa atin sa panibagong pagtingin sa ating kapwa at magdulot ng mga saksi ng kagadahan loob sa mundong ating ginagalawan. Ating isamo. Panginoong aming kapiling, kami iyong dinggin. Ama naming makapangyarihan, kapiling ka po namin sa aming paglalakbay. Bigyan mo ng kaganapan ng aming mga hinihiling at nilalayon. Ikaw na nakababatid ng lahat ng makabubuti sa amin. Gawin mo kaming simbahang magkakaakbay habang kami naglalakbay sa mundong ito, hanggang kami sumapit sa tunay naming hantungan sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot, na piliin pa rin gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you are my life. Stay with me,
Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na magaganap sa ating simbahan. Panawagan para sa ordinasyon. Si Reverend Jesus M. Madrid Jr., na anak ni Ginoong Jesus O. Madrid Sr. at Ginang Elizabeth M. Madrid ay nakatira sa 127 Labo Street, Barangay Paang Bundok, Quezon City, na naglilingkod sa ating dambana simula noong July 21, 2023 hanggang sa kasalukuyang bilang isang diakono, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkapari sa darating na December 2, 2023, Sabado, sa Basilica Minor ng Immaculada Concepcion, Manila Metropolitan Cathedral, Cabildo Corner, Beatricio Street, Intramuros, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko na si Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po ang ating ipinagdasal si Reverend Jess. Salamat po. Si Seminarista Edward Jason Santiago, na anak ni Ginoong Eduardo Santiago at Ginang Maura Santiago, at nakatira sa 146 Paco, Obando, Bulacan, na naglilingkod sa ating dambana noong December 8, 2022 hanggang sa kasalukuyan bilang seminarista, ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono sa darating na November 25, 2023 sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, 910 Plaza Miranda, Quiapo, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanyang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating kura paroko, Reverend Father Rufino Sescon Jr. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal si Brother EJ. Salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli tayo nagpapasalamat sa lahat ng lingkod ng ating simbahan, lalo na ngayong linggo sa ating responders. Nakakasama natin sila hindi lang pagmisa, kundi sa iba't ibang relief operation din ng ating simbahan. Para sa inyong mga naglilingkod ng tapat sa salita at mabuting halimbawa, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.